Magandang gabi po. Ating pagnilayan ang paksang sambahayan ngayong buwan ng Agosto ng taong kasalukuyan. Ito po ay pinamagatang Matatag na Pamilya para kay Kristo. Para po sa ating panghawakan, sagutin natin ang tanong na magbahagi ng isang maiksi ngunit makabuluhang karanasan kamakailan na nagdala ng tuwa o pag-asa sa inyong pamilya. Para po sa biyaya, ayon sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Kolosas, Kabanata 3, talataan 12 hanggang 14, yamang kayo hinirang ng Diyos, banal at minamahal niya, dapat ninyong isuot ang taus-pusong habag, kabaitan, kapakumbabaan, kainahunan, at pagtitiyaga. Magpasensyahan kayo at magpatawad sa isa't isa kung may hinanakit, tulad ng pagpapatawad sa inyo ng Panginoon. Gayon din ang inyong gawin. At higit sa lahat, isuot ninyo ang pag-ibig na siyang buklod ng ganap na pagkakaisa. Ang buhay pamilya ay isang biyaya, ngunit maaari din itong maging hamon. Ng ating pagkakaiba-iba, abalang schedule, at personal na pinagdaraanan ay maaaring magdulot ng lamat sa ugnayan. Subalit bilang mga MFC na pamilya, tinatawag tayo ng Diyos na maging salamin ng kanyang pag-ibig at manatiling matatag sa pag-asa. Ngayong araw, ipinaalala sa atin na ang pag-ibig at pag-asa ang maaaring magpagaling ng sugat, magpanumbalik ng pagkakaisa, at gawing buhay na saksi ng presensya ni Kristo sa ating pamilya. Maging nagkakaisa. Ayon sa Catechism of the Catholic Church, ang pamilyang Kristiyano ay isang ugnayang banal ng mga tao, tanda at larawan ng pakikipag-ugnayan ng Ama at ng Anak sa Espiritu Santo. Bilang pagtugon sa ating tipan, tayo tinatawag na magtayo ng mga tahanang may habag, kababaang loob, at puno ng kapatawaran. Hindi lamang bilang mga ideal, kundi bilang araw-araw na pagpili. Ang matatag na pamilya ay hindi perpekto, kundi tapat. Kaya't panatiliin nating matibay ang ating ugnayan at piliing manatiling nagkakaisa anuman ang mga pagsubok. Magkaroon ng pag-asa sa bawat isa. Ayon kay San Juan Pablo II, sa kanyang Familiaris Consortio bilang 18, ang pamilya ay may misyong pangalagaan, ihayag at ipadama ang pag-ibig, isang buhay na salamin ng pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan at ni Kristo sa simbahan. Kahit may mga hidwaan o paglayo ng loob, ang pag-asang nakaugat kay Kristo ay may kapangyarihang gawing pagkakataon ng pagsubok upang higit na mapalapit sa isa't isa at masaksihan ang kagalingan mula sa Diyos. Maging mapagmahal, piliin po natin ang pag-ibig. Ang pag-ibig ay hindi lamang damdamin. Ito ay isang pang-araw-araw na desisyon na nagtitiis ng lahat, naniniwala sa lahat, umaasa sa lahat, tinitiis ang lahat. Ito po ay mababasa natin sa unang Korinto, Kabanata 13, talataan 7. Tinatawag tayo ng ating tipan na piliin ang pag-ibig sa bawat araw, kahit mahirap, magpatawad, makinig, o magsakripisyo. Ayon nga sa sulat sa mga taga-Kolosas si San Pablo, Kabanata 3, talataan 14, isuot ninyo ang pag-ibig na siyang buklod ng ganap na pagkakaisa.
Ang pag-ibig po ang pundasyong nagbubuklod sa pamilya, lalo na sa mga panahong tayo ay sinusubok. Para sa ating pagtitipon, ang tanong sa ating pagninilay ay, ano ang humahamon sa akin upang manatiling nakikipag-isa, may pag-asa at mapagmahal sa aking pamilya? Maari pong mga halimbawa ng personal na pagsagot ang sumusunod: mga hindi pagkakaintindihan o hindi pagkakapareho ng pananaw, ang pagkapagod sa trabaho o stress sa araw-araw na gawain, ang kakulangan ng oras o emosyonal na koneksyon. Maari ding mga sugat mula sa nakaraan na hindi pa lubos na naghihilom, ang takot o panghihinayang sa mga pagkukulang sa pamilya. Hinihikayat po ang masinsinang pagninilay upang makita ang mga balakid at mahanapan ng tugon ang pananampalataya, pag-asa at pag-ibig na mula sa Diyos bilang lakas ng pamilya. At para po sa pagpapala, sa gitna ng mga hamon sa buhay, ang pag-asa ay hindi lamang isang pakiramdam, ito ay isang desisyon. Kapag pinili po nating umasa, pinipili nating manalig na may mabuting darating, na may pagpapagaling, at may pagbabagong posible sa biyaya ng Diyos. Sa konteksto ng pamilya, ang gawa ng pag-asa ay isang maliit ngunit makapangyarihang hakbang patungo sa mas malalim na pagmamahalan, pag-uunawaan at pananalig. Ang halimbawa po ng mga konkretong gawa ng pag-asa ngayong linggo na pwede nating isagawa, magsimula ng gabi-gabing panalangin bilang isang pamilya. Kahit 5 minuto lamang po, pagsaid ng puso ng bawat isa sa harap ng Diyos, ialay ang mga pasasalamat at pangangailangan. Maari din pong sumulat ng liham ng pagpapahalaga o pasasalamat para sa iyong asawa, anak, magulang o kapatid. Maikli man, ito'y magiging binhi ng pagkakabati, inspirasyon o saya. Magpakita ng kabutihan sa kabila ng hindi pagkakaunawaan. Kung may alitan, unahan na po natin na tayo humingi ng tawad o gumawa ng paraan upang muling magkausap ng maayos. Maaari din po tayo maglaan ng isang gabi para sa tinatawag nating family bonding, na kung saan tayo kakain ng sabay-sabay, manonood ng pelikula, magkukwentuhan, na hindi po gumagamit ng anumang gadget. At magbahagi ng isang Bible verse sa pamilya tuwing umaga o gabi na magiging gabay para sa buong araw. Ang hamon po, anong isang simpleng gawain ang maaring simulan ngayong linggo na magiging binhi ng pag-asa para sa iyong pamilya? Tandaan po natin, hindi ito kailangang malaki, basta tapat, makabuluhan at mula sa puso. Tandaan, ang pag-asa ay lumalago sa mga maliliit na gawaing inuulit ng may pagmamahal. Simulan mo na ngayon. Ang iyong pamilya ay nararapat para sa isang bagong simula. At para po sa pagbibigay, huwag nating kakalimutan na ang Diyos sa kanyang walang hanggang pag-ibig at biyaya ay mapagbigay. Siya ang pinagbumulan ng lahat ng ating tagumpay, lakas at mga pagpapala. Ang bawat hininga, bawat kakayahan at bawat pag-aari ay mula sa Kanya. Bilang tugon sa Kanyang bukas palad na pagmamahal, tayo po'y tinatawag na maging mabuting katiwala. Hindi lamang sa ating mga material na bagay, kundi sa lahat ng aspeto ng ating buhay. Ang pagiging mabuting katiwala ay nangangahulugang pagkilala na ang lahat ay kaloob ng Diyos at responsibilidad nating gamitin ito ayon sa Kanyang kalooban. Kabilang dito ang ating spiritual na pagbibigay na nagpapakita ng ating pananampalataya at pagpapasalamat.
Ang ikapu o pagbibigay nito ay isang konkretong paraan upang isabuhay ang prinsipyong ito. Ito ay hindi lamang tungkol sa halaga na ibinigay, kundi sa tapat at regular na pagkilala sa Diyos bilang pinagmumulan ng ating kasaganahan. Ito po ay isang gawain ng pagsamba at pagtitiwala na patuloy siyang magkakaloob. Sa pamamagitan ng palagian ng tapat na pagbibigay, hindi lamang natin sinusuportahan ang gawain ng ating komunidad, kundi atin ding pinapalago ang sariling espiritual na buhay. Ito ay isang paalala na ang ating puso ay nakatuon sa Diyos at handa tayong magbahagi ng mga pagpapalang ating natanggap. At para po sa ating tithe servisan, nandiyan po ang link na inyong maaaring gamitin. At sa ating pagmimisyon, bilang pagpapatuloy sa pagiging mabuting katiwala ng mga kaloob ng Diyos, hinihikayat din ng bawat isa na maghanap ng pagkakataong makapaglingkod sa MFC at o LCSC. Ang paglilingkod ay isa ring anyo ng pagbibigay ng ating oras, talento at pagmamahal para sa ikakaganda ng gawain ng Diyos. Ang mga kasapi ng MFC na 3 taong patas na sa komunidad ay mariing hinihikayat na lumahok sa misyon sa sariling lugar o probinsya. Maaari itong gawin bilang mag-asawa, kasama ang household o sambahayan o ang buong pamilya. Ang paglahok sa misyon ay isang pagkakataong ibahagi ang pag-ibig ni Kristo at maging instrumento ng kanyang biyaya sa iba. Ito po ay pagpapatunay na ang ating pananampalataya ay buhay at aktibo. Hashtag, mga pamilyang nasa misyon, families on mission, pamilyang nasa misyon. Marami pong salamat, isang mapagpalang gabi sa lahat at nawa ay patuloy tayong pagpalain ng poong lumikha sa ating paglalakbay, sa ating buhay, pananampalataya.